kapayapaan at ang bawat dalangin na ayon sa kalooban ng Diyos ay kanyang tinutugon. Kasi sabi nga dito, dahil yung mga naranasan ng mga tao na yan, nakikita mo, yung sinasabi ni Sister Clarissa na malibang tanggapin ang Panginoon. Oo naman talaga, maliban tanggapin ang Panginoon. Ang dami ngang hindi. Pero wala ka diyang nakita na hindi nila nalasap ang kabutihan ng Diyos. At sa makikita pa rin natin yung nangyari sa Israel at sa Egypto, kung paano sila nakapaglakbay na napakahabang panahon. Pero sabi ng Biblia, hindi nasira ang damit, hindi naputol ang sandalyas, hindi sila nagutom. Ang nangyari pa nga ay sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Ang nangyari pa nga ay yung mga reklamo nila. Pero sabi niyan, ng 33, magagawa niyang tuyuin ang ilog at tulad ng ilang maging mga batis ay magagawa rin parang lupang tigang. Ang lupaing mataba ang lupang mataba kung kanyang ibigay mawawalang saysay dahilan sa sama ng mga likhang dooy nananahan. Kaya kahit naman ngayon nakikita natin bakit ang mga tao merong talaga na walang-wala, meron talagang hirap na hirap. Yun yung sinasabi ni Sister Clarissa na yung hindi dumidinig, hindi pa tumatanggap. Pero papansinin mo, walang tao na walang pera. Lahat ng tao ay may pera. Minsan pa nga kung titingnan mo, yung mga hindi kumikilala sa Panginoon, ang hawak na pera, libo-libo. Pero yung sumusunod, pilit sa daan at katwira ng Diyos, parang sapat lang minsan nga kulang pa. Pero pag tinignan mo sa mo, yung hindi kumikilala sa Diyos, libo-libo ang hawak na pera. Samantalang ikaw, yung umaga hanggang hapon, na pagpapagod, makikita mo yung kasapatan lang sa buong maghapon. Kaya, pag tinignan mo yung buhay, oo nga, no? Ang kanilang pera ay libo-libo. Ang sarap na ng kanilang buhayin. Hindi pa sila kontento. Pag nakita mo yung pamilya, nag-aawayan kasi ganito. Walang kapayapaan, walang kakontentuhan. Yan na sila. Sabi sa 35, kahit naman ilang magagawa niyang matabang lupain, nagiging batis ang sagana sa tubig ang tuyong lupain. At talagang nangyari yun. Sa 36, sa lupain iyon, ang mga nagutom doon dinala, ipinagtayo ng kanilang lungsod at doon tumira. Yan yung kasaysayan ng mga Israelita Sila'y nagbubukid, nagtatanim sila ng mga ubasan, umaani sila ng saganang bunga sa lupang tinamnan. Amen. Talaga naman totoo. Ngayon, parang kung titingnan nga natin hindi na ngayon masyadong kasagana ang ani. Kasi yung lupa na sinasaka natin ngayon, parang nawala, inanod na ng tubig ang vitamin at mineral ng lupa. Kaya pagka tinam na natin, konti na lamang yung nagiging bunga. Parang ilang panahon lang, 2 panahon lang yung maganda. Tapos yung susunod na panahon, wala na. Pero walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, ibabalik niya yung masaganang lupain para sa kanyang mga nilikha. Hindi ko na matandaan ko sa version Sabi pa dito, sila'y nagbubukid, nagtatanim sila ng ubasan, tumaan sila ng masaganang bunga sa lupang tinamnan. Sila'y pinagbalat, lalong pinarami ang kanilang utang at dumami rin pati ng kanilang kawan. Dito may nabasa natin sa Old Testament sa buhay ni Ruth. Si Ruth nga ba yun? Yung mga kay Abraham, kay
no, nga kay Abraham at saka kay sa kanyang pamangkin. Yan. Kapag pinahiya ang bayan ng Diyos at nalupit sila, ang bansang na sumakop na nagpahirap at nagparusa, sila'y tutumbatan ng Panginoon ng kanya. Gagawin kakaroon sila hindi ilalang malayong lupain. Yan, pero hindi pa rin kaya ang Diyos niyang mamatay. Ikakalat sila yung mga masasama, mararanasan sila ng hirap na masama. Ang ibig sabihin diyan, paparana sa kanila ang hirap upang sila ay makapagdalog loob sa Panginoon, upang sila ay pumunta sa Diyos. Lagi ang 41, ngunit itataas ang nangadurusa at laging inaapi. Parang mga kawan ang sambahayan nila ay dadami. Nakikita ito ng mga matuwid kaya nagagalak. Titikom ang bibig ng mga masama at taong pahamak. Yun. Ang ganda. Kayong matalino, bagay na ito'y inyong unawain. At hindi kumukupas ay inyong tanggapin. Kaya nga, yung mga matatalino na nakakaunawa ng salita ng Diyos at ito yung mga